Okay mga kababayan, Chris Ulo at welcome po sa ating munting programa. Okay, pag-usapan ho natin itong napansin ko lang na post ho ni Daryl Yap. Ito ho si Daryl Yap, ito ho yung tuta ni Senador Amy Marcos. At tuta rin ho ito ni Vice President Inday Sara Duterte, alias no comment, alias Pusit, alias Siminet. Ito hong direktor na si Daryl Yap. Ito ho si Daryl Yap mga kababayan, mga ka-analyze. Ito rin ho yung gumawa ng pelikula na Made in Malacanang, na kung saan istorya ho ni Ferdinand Marcos Sr. Pero ang binibida ito ho si Senador Amy Marcos na kamukha ni FLM. Hindi ho First Lady Marcos na FLM ha, Francis Leo Marcos. Magkapatid yata ito kasi magkamukha eh. Ito mga kababayan, napansin ko lang. Si Daryl Yap po, may post itong director na ito. Ayan. May post siya sa kanyang social media platform. Basahin ho natin Ang aking kababayan na si Pepsi Paloma Olonga Peña. Yun yata yung tawag sa mga taga-Olonga po. Artista, biktima sa darating na 2025 bago sumapit ang apat na pong taong anibersaryo ng kanyang kontrobersyal na pagpapatiwakal. Kilalanin natin ang anino, ang multo, ang alingas-ngas ng kanyang pagkatao. Ang aking ika-17 pelikula, The Rapist of Pepsi Paloma. Ayan ho. Yan ho yung post niya sa kanyang social media platform. Alam naman natin, kumbaga mag-anuhan na tayo, prangkahan na tayo. Alam naman natin, pag sinabing Pepsi Paloma, nadidikit ho lagi dyan yung Tito Vic and Joey. Kasi sila ho ang pinaparatangan dyan kay Pepsi Paloma. Ang title ho ng kanyang gagawing pelikula, The Rapist of Pepsi Paloma. So parang ang istorya dito kung sino ho yung mga nanggahasa or nang rape sa kanya. Ipapalabas daw ho sa 2025. So parang natataon ho ito sa election. Na kung saan ito hong si Tito Sen nangunguna or napapabilang pasok ho sa pang-12 senador na po pwedeng manalo sa 2025 election. Syempre, ano pa ang layunin nito? Malamang baka lang baka naman nautusan ho ito ni Senadora Amy Marcos, itong si Daryl Yap, itong kanyang tuta na gumawa ng pelikula. Maaaring maapektuhan dito si Tito Sen, malamang baka ganun ang palabasin nila. Kasi ito si Daryl Yap, yung huling ginawa niyang pelikula, Made in Malacanang, binida niya ho rito si Amy Marcos. So, ano pa kaya ang layunin nito? So, po pwedeng itaon ito sa election para makasira or maapektuhan ho yung pagtakbo ni Tito Sen sa darating hong pagkasenador sa 2025 election. So, tignan natin kasi ito si Amy Marcos kasi hindi natin alam kung pasok ho ito sa 12 sa pang 12 ho na senatorial candidate. Di ho natin alam kung pasok ho ito si Senador Amy Marcos. Malinaw na parang may pinaplano ho rito mga kababayan. Tingnan natin. Pero alam naman ho ng taong bayan na itong kay Pepsi Paloma walang kumbaga na ho kasi ito, lumisa na. Sa makatuwid, patay na ho. Sumalangit na ho ang kanyang kaluluwa. Hanggang ngayon ho, dinidikit pa rin ho yung dinidikit pa rin ho ang Tito Vic and Joey rito sa istorya ho ng Pepsi Paloma na alam naman natin
na wala nang nangyari dyan sa kaso. At alam naman natin walang kinalaman dito ho sila, Tito Vic and Joey, especially doon sa kanya hong pagpapatiwakal. At meron hong interview dati si Julius Babaw doon sa dating friend na hanggang ngayon buhay pa, dating friend ho ni Pepsi Paloma, na sinabi ho nung na-interview ni Julius Babaw na walang kinalaman ang Tito Vic and Joey rito. Pati ho yung manager dati ni Pepsi Paloma, na manager din ho nung isang na-interview ni Julius Babaw, hindi ako nagkakamali. Ano yata yun, nasa third sex community ho yata yung manager nila, na idinidikit lang ho ito si Pepsi Paloma sa Tito Vic and Joey dahil ho noong mga panahon na yun laos na siya. Laos na. So parang ginamit lang ho yata itong Tito Vic and Joey sa istorya ho ni Pepsi Paloma sa kanyang pagpapakamatay. Pero according ho doon sa in-interview, bago ho yata itong magpakamatay ito si Pepsi Paloma, marami na ho itong problema. Kasi wala nang masyadong project, tapos pumapasok na lang ho yata sa ibang trabaho. So ano ito, kumbaga gagamitin na naman ng Tito Vic and Joey, especially po pwedeng makaapekto ho ito sa pagtakbo ni Tito Sen. Pero ako naman naniniwala, kahit ang idikit ang pangalan ni Tito Vic and Joey rito at maapektuhan ang pangalan ni Tito Sen sa pagtakbo niya senador sa 2025, ako naman naniniwala na ito si Tito Sen mananalo at mananalo pa rin. Dahil wala na ano na ito, wala na, panahon pa ng hapon ito. Panahon pa ho ng hapon itong istorya na ito. Siguro nagpapapansin lang ito si Daryl Yap, itong tuta ni BP Inday Sara, ni Pusit, ni Siminit, at ito ni Amy Marcos, nakamukha ni FLM. Hindi ho First Lady Marcos ha. Francis Leo Marcos, kamukha niya ho kasi. Ulitin ho natin ha, yung post ni Daryl Yap. Ang aking kababayan na si Pepsi Paloma, Olonga Peña, artista, biktima, sa darating na 2025 bago sumapit ang ika-40 anibersaryo ng kanyang kontrobersyal na pagpapatiwakal, kilalanin natin ang anino, ang multo, ang alingasngas ng kanyang pagkatao. Ang aking ika-17 pelikula, The Rapist of Pepsi Paloma. So, abangan natin yan, mga kababayan, kung matutuloy ho itong gagawing pagpapapansin ni Daryl Yap in tuta ni Pusit at ni Amy Marcos. So maraming salamat po mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye bye.